umaga ho sa ating mga kababayan po. Nako, maraming salamat ho sa oras na ibinibigay ninyo, no? At importante ho kasi yung development na bumulaga sa atin ngayon. Nagkaroon na ho ng ceasefire 2 linggo sa pagitan ng Amerika, Iran at payag din naman ang Israel. As a distinguished professor and a foreign policy expert, ano ho ba ang palagay nyo ang kahihinatnan nitong development na ito, Prof? Well, ang attitude ko is guarded optimism, no? Okay. In a way, natutuwa ako dahil nangyari to ang tigil putukan. Okay. At of course, ang tatanungin ng mga kababayan natin, ano ba yung magiging immediate epekto nito, no? Okay. Hindi natin nakikita na talagang bababa kagad ang presyo ng langis. Mhm. Ang termino na ginagamit ng mga economists, lalambot. No, lalambot ang presyo. Ibig sabihin, maaring hindi kagad tumaas o hindi tataas, pero ang positive of course aspect na ito, baka bumaba ng konti. Okay. No? Pero wag tayong mag-expect na mabilis yung pagbaba nito, dahan-dahan din yung pagbaba nito. Mhm. No? Ayun yung usually tinitignan ng ating kababayan. Ano Okay. ba yung epekto nito sa bulsa natin? So, Oo. ayun yung at least nakikita ko, no? Pagdating Oo. ho sa immediate effect ho nito, lalo na Oo. sa ating mga kababayan po. Okay. So pag sinabi niyong guarded optimism, wag agad na umasa na agad-agad mararamdaman natin yung resulta. Kanina lang ho kasi, nung lumabas yung announcement ng ceasefire, bumaba ka agad ang presyo sa world market sa Brent crude eh. Less than 100 ka agad. So this will further develop into a better, 'di ba, figure siguro. Makaasahan natin by Tuesday yung paglabas uli ng presyo, another round ng increase or possible mag-decrease ang presyo ng langis. Posible ho ba yung ngayon for the first time pwedeng bumaba with this development? Sa nakikita ko, no, at least nag-hope ako, huwag tumaas. Pero kung talagang, yung epekto talaga, ang nangyari ho kasi, yung presyo ho ng langis, hindi talaga na-apektuhan ho ng usual tinatawag nating presyo ng merkado o market forces, no, yung supply and demand. Tama. Oo. Dependent ho yan talaga sa mga strategic and diplomatic signals. Mhm. Nanggagaling ho sa Washington at sa Tehran. Mhm. So ngayon ho nagkaroon ng ceasefire, bumanda ho yung diplomatic signal, positibo ho, kaya bumababa ho, no? Mhm. Pagdating naman ho sa implikasyon na to, pag titignan natin in terms of strategic, dapat ho natin tandaan, tigil putukan ho to. Nandiyan pa rin ho ang digmaan, kumbaga, no? Na hindi natin alam kung mag-hold water to o maaari ho talagang maging truce lang talaga to. Mas lalo ho titindi yung talagang digmaan ho pag natapos ho to o meron ho nag-violate na itong ceasefire na po to. Oo. So for now, ang kasi para important component dito yung pinayagan na buksan yung Strait of Hormuz eh. 'Di ba lalo na tayo na masyadong dependent sa Middle East, na diyan ang gagaling ang oil supply natin. Ito very good development sa China, sa India, lahat ng umaasa diyan, Japan, tayo. Ito ay positive na development na pumayag ang Iran para ikapalit ng ceasefire. So ito ay tingin nyo kung sakaling magpatuloy yung ganitong development, although sana nga tigil putukan lang to temporary, pero ano ang parang pangmalayong parang assessment nyo sa nangyayari ngayon? Mag-uumpisa ho yung kumaga peace talks nila, no? Okay. Meron hong inoffer ang Iran na tinatawag nating 10-point program. Okay. No, pumayag naman si Donald Trump na pag-aralan yung 10-point program. Tignan ho natin kung magkakasundo ho sila dito sa 10-point program. Oo. No, kasi may mga non-negotiable ho dyan eh. Ang unang-una ho sa panig ho ng Israel at Estados Unidos, ang non-negotiable ho dyan yung kumbaga yung nuclear arms program ng Iran. Oo, syempre. Oo. Dapat ho itigil. Pero ang kumbaga ang balakid ho dito, medyo nataranta ho yung Iran, no? Kasi ang tingin ho ng Iran, ito yung alas nila. No? Pag meron silang nuclear weapons, hindi basta-basta sila gagarahin ng Israel at ng Estados Unidos. So may faction pa rin doon na nagsasabi, kita nyo, ginera tayo dahil hindi pa natin nadidevelop yung ating nuclear weapons program. So, ayan ho yung talagang unang-unang, kumbaga, ayan ho yung talagang dapat nila i-discuss. No? Kaya kung mag-agree man, of course, ang Israel, US at Iran,
Ang question naman ho dyan, verification. Pero sa pananaw nyo ba, Prof, kasi deklarasyon lagi ni Trump nung June pa lang, di ba, na decimate na raw nila yung buong nuclear capabilities ho ng Iran, di ba? Sabi nila lahat ng mga kung saan naitago ang mga uranium nila, lahat yan na-obliterate na namin. So ibig sabihin, posible na kasi hindi naman ganun kadali na i-restore nila yung kalang nuclear facilities, di ba, Prof, ng Iran? Underground Ha? Hindi lang ho yung nuclear facilities, pati yung mga kumbaga mga silos ho, nandun yung mga missiles at drones ng Iran. Oo, so may control pa rin sila, Later hindi on, tama. na-realize nila na maaari ho nila mapasabog ho yung paligid, papatumba ho yung kumbaga yung tunnel, Oo. pero may capability pa ho yung Iran na hukayin po. Mhm. Kasi reinforced bunker ho talaga yung ginawa. Nasa ilalim ho ng lupa, Oo. napapaligidan ho ng granite, no? Maaari ho nyo masira yung outer, dahil lupa lang ho yun. Oo. Madamage nyo ho yung pasukan at labasan. Pero napansin rin ho ng intelligence ng Israel at ng Estados Unidos ho, yung capability ho ng mga Iranians Oo. na talagang ihukayin ho kaagad Oo. So for yung now, mga depot o silos na natatamaan ho ng mga bomba ng Amerika at ng Israel po. So for now, mali ho yung pagsabi ho ni 'di ba sinabi nila talagang wala na silang navy, wala na silang air power. For now, Iran, tingin niyo as a professor ho ng foreign policy expert, bali nakikita nyo kasi 'di ba ang laging ang naririnig ko sa mga pundits may mga experts, sabi nila ang Iran magaling yan sa asymmetric warfare, yung mga ganyan sabotage, mga 'di ba, yung mga terrorist attacks. So ibig sabihin yung mga ganyan capable pa rin sila ng mga pockets of rebellion, yung mga ganon na style of warfare. Opo, at lalo na ho nakakatanggap ho ng ang tulong ang Iran mula ho sa Russia saka China. So yung Russia ho saka China nagpo-provide ho ng real-time intelligence, no? Mhm. Inaccuse nga ho ng Amerika, ng Defense Intelligence Agency nila, yung isang Chinese company ho na kumukuha ho ng satellite pictures, tapos gumagamit ho ng AI. Kaya accurate ho yung mga missiles ho na pinalilipad ho ng Iran. Tapos nagpo-provide pa ho ang China ng rocket fuel po. Kaya nakapagpapalipad ho ng mga rockets po ang mga Iranian. At yung Ruso naman po, inimprove po ng Russia yung Shahid drones ng Iran po. Ginawa nilang more sophisticated at talagang gumagamit po talaga ng GPS. Kaya accurate din po. Yung nakikita ho nating sitwasyon. Talagang at least guarded optimism ho ako doon sa ceasefire. Pero meron nga ang tinatawag ho natin mga spoilers. So ngayon kasi parang ang feeling kasi na marami, 'di ba? Trump is looking for a way out na hindi siya ang sisisihin ng buong mundo dahil for now nagkaroon talaga ng global slowdown, economic slowdown, dahil sa sinimula ng Amerika at ng Israel. Tama nga yung pananaw ninyo, nasabi nyo ang Russia tumutulong din lalo na itong mga drone, precise attacks, lalo na diyan sa, 'di ba, yung ginagawa diyan sa Tel Aviv, may mga tinatamaan sa Haifa, Israel, may namatay pa nga tayong kababayan na Pilipina. So ibig sabihin, those are things that Iran can still do, no, even if they have lacked the air power. Tama ba, Prof? Tama ho. Pero ang malaking factor ho talaga na kinonsider ho ni Donald Trump, yung election ho ngayon sa Estados Unidos. Yun, isa pa yun. Yun ang midterm. Kasi bumaba ho talaga yung rating niya. Okay. At sinisisi ho siya ng mga Republicans. Okay. Oo. So kung matatalo ho yung Republicans, lalo na ho sa lower house and even sa Senate, pwede ho siyang i-impeach. That will be ng mga Democrats. Kaya nga, so that's also one thing na gusto ko i-raise sa inyo kasi sa November magkakaroon ho ng para lang doon sa mga viewers natin, magkakaroon ng midterm election sa US. It looks like very narrow lang ang lamang ng mga Republicans sa lower house. Diyan mag-emanate ang impeachment, di ba? So ang projection ho nakikita ko rin sa mga experts at narinig ko pati sa ChatGPT, tinitingnan ko rin most likely sa house he might lose in the mga supporters niya doon, pero most likely sa Senate naman daw he might be retained. Pero
Yun na nga, magkakaroon na naman ng impeachment move dyan sa House, hindi natin alam sa Senado kung ilan ang susuporta na Republican senators. Ano basa nyo, Prof? Hindi, ang reality ho, unpopular ho talaga si Donald Trump. Okay. No, hindi lang ho sa pagtaas ng presyo ng langis, Oo. kundi ho yung pagtaas ng presyo ho sa Estados Unidos. Dahil nga ho yung tariff na inimpose niya. Oo. Then eventually ho, dineclare ng US Supreme Court unconstitutional yung paglalagay niya ng mga tariff. Oo. Sa Canada, 'di ba? Sa China, lahat naapektuhan di ba? Lahat ho. Yeah. Oo. So pati ayun ho, itong gera, 'di ba? At the end of the day, Oo. domestic politics pa rin or politics in command pa rin ho. Ika nga. Okay. So for now, this is temporary good news pero yun na nga yung guarded optimism. Pero yung basa niyo ho sa sa midterm election, Trump may really face that possibility na talagang he might be impeached for the third time at it looks like mas malaki ang pag-asang makalusot, ganun. Lalo na ho kung mananalo ho, malaki ho ang chances makukuha ho ng mga Democrats yung House of Representatives. Pag nakuha ho na ho ng Democrats ho yan, talagang impeachment. Pangalawang beses na ho, impeach si Donald Trump po. Okay. So itong Strait of Hormuz, is this, how do you view all of this naman development na we are so reliable, lalo na pati sa fertilizer natin, sa mga agricultural products, ano ho ba ang tingin nyo na timeline? Kasi ngayon, as of now, we are exploring other options na ating oil supply, kaya lang yung pricing ang hindi natin masawata Ganun ho, again, guarded optimism ho, at least yung supply ho, dadaan na. Pero ayun guys, balaan na ho natin yung mga kababayan natin, hindi ho kaagad bababa ang presyo ng langis. Oo. Mga gaano katagal ito? Sasabihin ho ng mga traders, sasabihin ng mga traders, binili namin yung langis na yan nung mataas ang presyo. So hindi namin pwede kaagad ibabayan. Tingin nyo ho ba itong developing na ceasefire? Siyempre, this is also positive for all the mga Middle East countries na nadrag na dito, no? Dahil binobomba rin kasi mga energy point, ang mga sites nila di ba? Ginagantihan ng Iran kung saan nag-host ng military bases ng Amerika. Sa mga Middle East kasi doon tayo maraming kababayan, Prof. Pakiulit ho, hindi ko po natin yung mga Middle East countries ngayon, yung mga Gulf states katulad ng Bahrain, Qatar, Kuwait, 'di ba, binobomba rin sila ng Iran. Marami tayo mga kababayan doon. For now, with this ceasefire, do you think na somehow medyo relieved na rin sila for now? Medyo siguro sasabihin nila hindi natatamaan yung mga infrastructures namin. Pero isa rin ho yung mga Gulf states, lalo na ang Saudi Arabia, isa yan rin sa mga spoilers, pwedeng maging spoilers. Okay. Kasi binulungan ho nila si Donald Trump nung nagkakagulo, lalo na nung tinitira sila ng mga missiles tsaka mga drones ng mga Iranian binulungan nung prince ng Saudi Arabia. Bakit hindi yun na lang tapusin din? Ng Islamic Republic? Sa inyong basa Prof, let's say maglapse na yung 2 weeks na ceasefire, ano ho ang tingin nyong magiging likely scenario for the US na they will take? Sana, paano ba to? Ititigil na nila permanently or paano ang Kasi definitely ni-roll out na nila yung ground troops na padala doon. Pwede ho yun. Sinabi nyo, pwedeng i-escalate ni Donald Trump by ituloy ho yung pambobomba at lalo na talagang major escalation ho yan. Pag i-deploy na ni Donald Trump yung mga Marines 2 expeditionary units dyan, pati yung 82nd Airborne Division. Inumpisa na in fact bombahin ng US Navy yung Clag Island pero natigil lang ni Donald Trump na yung ceasefire po. Kumbaga nakahanda na rin yung mga Marines tsaka yung mga US Airborne, yung sa 82nd, kung itutuloy nga yung escalation through ground operation po. So, ayun po yung possibility. Sige po. Nako, nakabantay naman tayong lahat at maraming salamat sa mga insights ninyo at very helpful yan. At babantayan natin, hopefully, wag na, medyo humupa na ang sitwasyon dyan sa gitnang silangan. Maraming salamat, Prof. Maraming salamat.
salamat rin po at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Okay, magandang umaga rin po. Yan ho si Professor Renato De Castro. Siya ho ay isang foreign policy expert, isang profesor ng Department of International Studies dyan sa De La Salle University. Mag-break lang ho kami. Huwag ho kayong aalis dahil meron pa tayong interesting na kakausapin dito sa programang Kabayan